Ang alamat ng perlas. Noong unang panahon, bago pa naging simbolo ng yaman at ganda ang perlas, ang dagat ay tahanan ng mga tahimik na nilalang na bihirang pansinin ng mga tao. Isa na rito ang mga kabibe, walang boses, walang galaw, at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa ilalim ng malalim at malamlam na karagatan, may isang kabibing kilala sa kanyang katahimikan at pagtitiis. Habang ang ibang kabibe ay mabilis magsara, kapag may panganib, siya ay nananatiling bukas, handa sa agos ng buhay, gaano man ito kasakit. Isang araw, may munting butil ng buhangin na inanod ng malakas na alon at pumasok sa kanyang loob. Hindi ito karaniwang buhangin. Ito'y matalim, magaspang, at araw-araw na kumikiskis sa kanyang laman. Bawat galaw ng tubig ay kirot. Bawat oras ay parang sugat na muling binubuksan. Ninais ng kabibe na iluwa ang buhangin. Ninais niyang takasan ng sakit. Ngunit wala siyang magawa kundi tiisin. Sa halip na hayaang lamunin siya ng kirot, pinili niyang balutin ang buhangin ng sarili niyang katas. Banayad, paulit-ulit at puno ng pag-aalaga. Sa bawat patong na kanyang inilalagay, isinasama niya ang kanyang luha, pasensya at tahimik na panalangin. Lumipas ang mga araw, naging mga buwan, at ang mga buwan ay naging mga taon. Unti-unti, ang dating kirot ay hindi na matalim. Ang galit ay napalitan ng pagtanggap, at ang sugat ay naging bilog, makinis, at naglalaman ng liwanag. Isang perlas na isinilang mula sa sakit. Isang araw, isang mangingisda ang sumisid sa karagatan. Sa pagbukas niya ng kabibe, tumambad sa kanyang mga mata ang perlas na kumikislap na parang munting buwan. Namangha siya. Hindi alam na ang hawak niyang ganda ay bunga ng matagal na pagtitiis. Hindi bigla ang himala. Hindi niya marinig ang iyak ng kabibe. Hindi niya nakita ang mga panahong halos sumuko ito. Ngunit dala ng perlas ang lahat ng iyon, ang alaala ng sakit na piniling gawing liwanag. Mula noon, sinabi ng mga matatanda sa mga bata, ang perlas ay hindi isinilang sa saya, kundi sa sugat. Hindi lahat ng pumasok sa buhay mo ay biyaya. Ngunit kapag hinarap mo ito ng may pasensya, maaari itong maging pinakamahalagang yaman mo. At hanggang ngayon, sa tuwing may perlas na natatagpuan sa loob ng kabibe, ibinubulong ng dagat ang alamat na ito, na ang tunay na ganda ay hindi palaging nakikita sa simula, kundi hinuhubog ng panahon, luha at tahimik na lakas ng loob. May mga sakit na hindi natin pinili, ngunit may kapangyarihan tayong piliin kung ano ang magiging bunga ng mga ito. Minsan, ang sugat na halos sumira sa atin ang siyang nagiging perlas ng ating pagkatao.